tagumpay na nakapagtanim ng watawat ng Pilipinas ang Apinito Coalition sa Sandy Cay 2 sa West Philippine Sea. Mission accomplished po tayo. Tagumpay ang ating ito fourth mission. Balik pag-asa. The message is nagpapahiwatig po tayo at nagpapadala ng mensahe sa kanila na ang West Philippine Sea ay tunay ngang atin. Yeah. At dapat ay malaya po tayong nakakapunta dito. Mission accomplished. Tagumpay ang pang-apat na atin ito civilian-led supply mission to the West Philippine Sea. Tayo ay nakapunta sa Pag-asa Island para maghatid ng tulong lalo na sa mga residente ng Pag-asa na araw-araw kinakaharap ang pangaras ng China. Nakapag-abot tayo ng mga fuel, food supplies, school supplies, medicines at gayon din ay syempre musika. Kasama natin ang rap group na Moro Beats. Gayon din, nakapag-jet ski ang ating mga kasama. Pinangunahan ito ni Akbayan Representative Congresswoman Dada Ismula na nag-jet ski at tumupad nung pangako nung nakaraang presidente na sabi mag-jet ski siya daw sa West Philippine Sea. Mukhang hindi na matutupad yung pangakong yon, so si Kong Dada na ang tumupad. Meron din tayong naging secret mission, successful din. Yung secret mission na yan ay nakapagtirik tayo ng flag ng Pilipinas at ng ating ito sa Sandy Cay. Nakilala din natin bilang Pag-asa K2. Itong mga activities na ito ay mga mahahalagang pagpapakita na ang mga Pilipino ay aktibong dumedepensa sa ating karapatan sa West Philippine Sea at magkakasama, nakikiisa sa mga pinakaapektadong komunidad, kasama na yung mga residente ng Pag-asa at talagang sama-sama tayo na pinaparinig sa China na ang West Philippine Sea ay atin. West Philippine Sea, atin ito! West Philippine Sea, atin ito! Sumasamba at nananalig kami sa iyo. Dumudulog kami sa iyo bilang iyong mga anak na may kababaang loob sapagkat nananampalataya kami na sa iyong makapangyarihang pagpapala. Kami ay humihingi ng iyong pagbabasbas sa aming paglalakbay patungo sa Pag-asa Island. Gabayan at protektahan mo kaming lahat sa pag-alis hanggang sa aming pagbaba sa aming destinasyon. Nakalulungkot na sa ganitong biyahe, kinakailangan ulit-ulitin yung ingat. Pero dahil kasi hindi mapakanin dapat ang pagpunta sa Pag-asa Island. Ang pagpunta sa isang munisipyo na sakop at teritoryo ng ating bansa. Na sa pusong matapang at puspos ng pag-asa, ang panganib ay nagagawa. Salamat sa inyong tapang at bumalik tayo sa pag-asa. Kasi kailanman hindi dapat tinatalikuran ang pag-asa. Ito man yung isa ng pag-asa o ang pag-asa at paniniwalang atin ang West Philippine Sea. Na ang West Philippine Sea po ay para sa mga Pilipino. At ihanda po natin, ialay po ang ating mga buhay para ipaglaban ang kasarinlan. So, mahalaga po para sa akin ang makapunta po sa Pag-asa Island bilang mambabatas at kauna-unahang legislator na makatapak doon sa Pag-asa at makasama dito sa mission na ito. Mahalaga sa akin ang makita, marinig at ma-witness po talaga ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Nang sa gayon po ay madala po natin ito sa Kongreso para po kung sino man sa Kongreso man o sa Senado man ang magsasabing hindi atin ang West Philippine Sea, ako na po mismo ang magsasabi sa kanila at haharap sa kanila na atin ito. Sinasabi ngayong hindi lamang mamamayan kundi pati gobyerno nagkakaisa para itindig, parang ipahayag sa buong mundo, lalong-lalo ng mensahe sa mga tao sa Pag-asa na ang gobyerno at inyong mga kababayan ay talagang kaisa ninyo sa inyong pagtatanggol ng ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Hindi ko mapigilan. Sabi ko nga, dati akong pare pero hindi ako lagi nagdarasal. Diba? Ganun. Kailangan magdasal sapagkat may mga bagay na
lampas sa inyong kakayahang planuhin at gawin. At ako'y natutuwang may pari nga kaming kapwa ko SBD na napasama sa misyong yon. Siyempre, malaking bagay na yung Captain Felix Oka, yung training ship ay naging available uli. Maraming salamat sa kanila. Pero kailangan magsimula sila mula Manila. Sa ating pang-apat na misyon sa West Philippine Sea, muling pag-asa, West Philippine Sea, atin ito! West Philippine Sea, atin ito! West Philippine Sea, atin ito! All aboard! Full steam ahead! All aboard! Full steam ahead! West Philippine Sea, atin ito! West Philippine Sea, atin ito! Noong April 30, tayo nakapaglayag patungong Pag-asa Island. And umaga pa lang around 7:20 in the morning na meron ng Chinese vessel na nagsha-shadow sa atin. Sinubukan tayong iharas ng China by shadowing us with their Chinese Coast Guard vessel. Kakaalis pa lang natin ng Manila, ini-escort na tayo ng isang CCG vessel. Pero hindi tayo nagpatinag doon. Tayo tuloy-tuloy lang sa ating misyon. Wala pang radio challenge at that time, kaya dire-diretso lang tayo sa ating misyon. Binuntutan ng barko ng China ang barkong sinakyan ng isang civilian coalition papuntang Pag-asa Island. Hindi rin napalipad ng mga Pilipino ang isang China-made drone na humingi ng rehistro mula sa Chinese authorities kahit nasa Pilipinas sila. The error was stated CAAC unregistered or Civil Aviation Administration of China. This means that any drone within their airspace needs to be registered to China. So that, I don't know the main reason, but that's the error that we encountered. Ninenervyos ng konti kasi you never know kung haharangin o kaya yung weather biglang. Pero at the same time, kami natutuwa pa rin at pasalamat sapagkat marami namang medyang kasama ron na nagbo-broadcast rin at nagpapadala ng balita. Kaya hindi naman masasabing gawa-gawa lamang. Taas ang sahod at makasanla ang sistemang nagpapahirap sa mga manggagawa habang nagpapayaman ang ilan. Ngayong araw ay Mayo 1, araw ng mga manggagawa sa buong mundo. At ganoon din ang araw ng mga manggagawang Pilipino. Habang ang mga kasama natin, kasama namin sa Student Council Alliance of the Philippines ay nandoon sa Menjola, nakikiisa sa mga manggagawa. Ganon din tayo dito sa West Philippine Sea. Siyempre, isa sa mga pangunahing manggagawa na nagbibigay ng pagkain sa hapag ng mga pamilyang Pilipino ay ang mga mangingisda. Dahil kapag walang karne, walang isda, walang kanin, wala din tayong kakainin. Mabuhay ang ating mga mangingisda! Mabuhay! Mabuhay ang ating mga manggagawa sa karagatan! Mabuhay ang ating mga magsasaka! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Habang komportable tayo na kumakain sa bahay or nakakasama yung pamilya natin, may mga mangingisda tayo, may mga manggagawa sa karagatan na araw-araw na binubuli, araw-araw na nakakaranas ng panggigipit ng China at talagang nanindigan pa rin at pinaglalaban yung ating soberanya. Sa ating karagatan, kamatayan. Nag-celebrate din tayo ng iba't ibang mga programa para kasama po yung mga youth volunteers natin. Nagkaroon tayo ng flag making, nagkaroon tayo ng film showing. So, pinalabas po natin yung first 3 civilian missions. Pinaka-highlight din po natin doon yung second civilian mission kasi doon din po ako nakasama, yung People Power at Sea. Tapos nagkaroon ng talkback session with Miss Lovely Granada. We shared yung mga pananaw namin, bakit ba kami sumama at bakit andito pa rin kami hanggang ngayon lumalaban para sa West Philippine Sea. Grabe yung panghaharas ng China. Talagang na-experience namin
halos ilang meters away na lang sa amin yung Chinese Coast Guard. Patay mo, nasa 200 bangka. Yung nandoon sa may baho de Masiglo. Na pinimigay lang nila, pinapangga nila, di ba? Inaharas nila. Ating karagatan, yung West Philippine Sea, sinisira nila yung mga corals. Ano mangyayari sa mga isda kukunti? Sino maapektuhan? Yun ang namin isda. Kaya napakahalaga na dapat ipagaman natin yung karapatan namin sa karagatan, lalo na sa atin naman talaga ang West Philippine Sea. Nung pangunahin ko lang dun yun sa ito, paano ang ating pamahalaan makakabigay ng komprehensibong suporta sa mahigit 200,000 mangingisda natin na araw-araw ay nasa front line ng defense ng ating teritoryo at nagbibigay sa ating ng patuloy na seguridad sa pagkain. Ano ang kailangan gawin ng ating pamahalaan upang mabigay talaga sa kanila yung tinatawag na comprehensive support? Our abilities as artists is through music. Kasi feeling ko, music is really, a platform, especially a channel that reaches beyond boundaries, reaches beyond seas, reaches beyond kilometers, whatever distance, nare-reach niya yung gravity ng message. So, Nagkaroon tayo ng rap workshop with Moral Beat. Sa pagitan ng 2 kick at 2 snare. So yung 4 na ginawa niya na 1, 2, 3, 4, yun yung unang linya. So magdidepende kung anong topic mo. Pipicture out ng tao kung sino ka. Doon mo mapapakita kung ano yung laman ng utak mo. Pag-asa ng bayan, pinapatay, kinikitin, pinapabayaan. Kapit isa ang manggagawa, pinabarat, niratag, pinapatay. Ako yung ching ng mabulit, baluin sa wet, mga araw ng dagat sa aso, ipakagat. Hindi ka nag-iisa sa bawat ambag, kasama ang Diyos sa iyong paglalaya. Pag-asa sa iyong buhay, hindi ka iiwan hanggang sa dulo. Ayaw matakot, dahil nandito na ang darling nyo. We're expected to arrive around 5 p.m. later. Hopefully, hindi bumagal para sakto pa yung dating natin. Please pack light. Overnight lang po tayo, so just bring what you need, okay? So 4 p.m., kain na po tayo. Make sure you're ready to go para pag nandito na at susunduin na tayo ni Chawi, sakay na lang tayo agad. Yeah? It's a yes. Okay. Yung mga supplies and donations that we will be bringing to Pag-asa, mamaya pong hapon, mga around 3 p.m., ilabas na po natin papunta sa deck para mabilis na siyang ibaba. Tapos mag-human chain na lang po tayo, mga volunteers. So ngayon po, yung mga donations po namin ay ito, mga bigas, para sa mga residente po ng Pag-asa Island. Tapos ito po ay mga school supplies na rin-pack po kahapon. So maraming salamat po sa ating mga volunteers at donors. Ito po, food packs ang nakalagay po dito sa plastic. Mga fillings po para sa supplies po ng Pag-asa Island. Top fuel storage dito. Meron din pong mga nag-donate po ng medical supplies para sa mga residente po ng Pag-asa Island. So meron po mga gamot at iba't ibang mga supplies para sa kanilang pangangailangang medical. Malapit na yung Mbishawi para sunduin yung mga tao. Medyo nagtagal, pero makakatungtong pa rin tayo sa Pag-asa Island. Lumipat tayo sa Chawi. During paglipat natin doon sa Chawi, syempre naging challenge din talaga sa atin yung paglilipat. Kasi buwis buhay siya, kinakailangan siyang tumalon from MB Felix Oca, Kapitan Felix Oca,
Tuchawi. Ngayon ng mga volunteers at miyembro ng media dito sa kanyang pawin ng transport na vessel ng Catholic Coalition na siyang magdadala sa mga ito pupunta dyan sa bahagi ng Pag-asa Island kung saan magdadala nga ng tulong ang grupo katulad na dito yung school supplies, food supplies at langis na malaking tulong para sa mga mangingisda. Kung makikita nyo medyo pahirapan ang paglilipat dito at kinakailangan tumalon ng mga volunteers at media para makalipat dito sa mas maliit na vessel. Pero makikita nyo naman na tulong-tulong ang mga crew ng barko. So ang mensahe talaga kasama namin kayo, solidarity tayo, pero susundan namin yung paglalakbay nyo at sana maging matagumpay na kayo makalanding doon, mag-deliver ng services at ma-deliver yung ating message at pananalig sa ating sarili na kaya nating magsama-sama basta tama ang ating pinaglalaban. Mga kabataan nandun, gabi na, kami pagod na rin tayo, pero inantay pa rin nila tayo na humihiling sila kahit one song lang. So around 5:40 in the morning, sumakay na kami ng rubber boat. 5 kami. Meron akong kasamang 3 retired Navy SEAL at saka kasama ko isang youth volunteer na si Matthew Silverio. Mission success. At 6 a.m. ay nakapag-plant tayo ng Filipino flag at atin ito flag sa Sandy K1 o syempre ang tawag natin dyan, Pag-asa K1. At syempre, ang nag-plant ng flag natin ay si Akabayan Congresswoman Dada Ismula, kasama si Matthew Silverio na ating volunteer. Nagawa nila yon kahit na may humabol sa kanilang 2 rubber boat mula sa China at 1 rib. Tagumpay po ang mission natin na ilagay ang ating bandila, ang atin ito, sa atin po talaga ang West Philippine Sea. Sumama ako doon sa programa ng atin ito, which is yung pagdidistribute ng mga dinala nating relief goods, crudo, school supplies, at saka hygiene kits na in-award natin doon sa ating mga kababayan mula sa Pag-asa. Kasama natin noong time na yon si Mayor at saka si Vice at ang ibang lokalidad ng Pag-asa, ng Kalayaan. Ang ating po mga magigiting na mamamayan, ang mga magulang, ang mga kabataan, estudyante ng Pag-asa Integrated School. It cannot be another hero of today, but because of their presence here and being protected by our uniformed personnel. Maraming salamat po sa inyo. Ngayong araw po nagkaroon po tayo ng medical mission. So, nag-serve po tayo ng mga available nating mga gamot, vital signs checkings, tapos meron rin po tayong available na checking for fasting blood sugar o yung random blood sugar po para po sa mga residente po ng Pag-asa Island. Pag ganyang may case po na dental na kailangan punutan ng ngipin, pinapababa pa po namin kasi wala po kaming dental dito. Kaya minsan po sa mga taga-isla, yung inaasahan po talaga nila na yung magpabunot ng ngipin, yung sa mga medical mission lang. Nagkaroon din pala yung Morobits ng pagkakataon na magtugtog doon sa Pag-asa sa may covered court nila. Sa akin lang to, sa personal na opinion ko, compared to tabloids, ang musika mas nagtatagal. Pag nagustuhan nila yung melodiya, saka na nila hihimayin yung mga mensahe nito, di ba?
Para sa iba siguro nakikita nila, ang Moro Beach magra-rap lang yan dyan sa West Philippine Sea, wala namang ambag yan. Hindi nila nakikita na nagpapakalat kami ng mensahe na dapat marinig ng mga kabataan, di ba? Kasi maraming mga musika na hindi para sa bata, pero naririnig ng mga bata. Ano pa kaya itong pinaglalaban natin, teritoryo natin, di ba? Pinaglalaban namin para sa lahat to, di ba? Tayo magmamay-ari niyan in the future. Meron talagang mga taong kailangan gumawa nun, kumbaga. So siguro, tayo yung napili na pakinggan pagdating sa pakikipaglaban sa teritoryo natin. Teritoryo namin to! Naantig ako doon sa isang bata na naglalakad siya doon sa stage habang kumakanta yung Moro Beats at winawagayway niya yung bandila ng Pilipinas. So, napakasayang tignan, napaka-symbolic tignan na isang bata ay lumalaban na para sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Tapos, nung bandang tanghali nga doon sa beach area, namataan na dumaan yung CCG. Para sa akin ay pananakot lamang, pang-i-intimidate ng bansang China para tabuyin tayo sa sarili nating teritoryo. However, masaya ako na bandang 3 p.m. ng tanghali ay matagumpay natin na isagawa ang jet ski mission natin, na iwagayway din natin ang bandila ng atin ito at ng bandila ng Pilipinas na habang nagja-jet ski ride tayo. Limitado yung lugar, kukunti ang pagkain, kukunti ang tulugan, pero special challenge. Pero natutuwa tayo na finally, yung mismong mga tao sa lugar doon, hindi lamang yung military kundi civilian, ay mabisita natin, ay ipakita yung solidarity ng atin ito. Hindi po tanong na ipaglalaban po natin, pero dapat po unahin po natin sa ating bilang mga Pilipino na ito po ay pamana sa aming pong awitin, pamana ng saling lahi. Mag-ikot po kayo sa buong bansa ng Pilipinas, bihira po kayo makakita ng katulad sa bayan ng Kalayaan. Binablock na nila kami na pumunta doon sa pangisdahan namin. Diyan malapit lang, 2.5 nautical miles ang distance dito sa Pagkatailan. Hindi na kami mapapangisda doon kasi papunta pa lang kami doon ay binablock na nila kami. Inaaran, marahil kami makalusot doon sa pangisdahan namin. Inabol lang po yun sila, pabo po, sila. Nangawil po sila dun sa secret po. Inabol sila ng Chinese po, ng barko ng Coast Guard ng Chinese. Kung may kailangan po sana kami dito is yung regular po na biyahe. Regular na biyahe na pwedeng magdala ng mga pangangailangan namin dito. Kasi yun po yung pinaka nahihirapan kami. Na kapag wala pong mga biyahe, nauubusan po kami ng pangkonsumo. Siyempre may mga anak po kaming maliliit. Importante po na lagi kaming merong pagkain. Alas 4, nag-pack up na lahat at bumalik na sa Chawi at sumakay na sa MV Kapitan Felix Oca. Ito'y parang Virgin Island, kumbaga, na hindi pa na-explore masyado ng kahit sino man. At napakadaming klaseng isda, napakalaki ng mga isda na nakikita lang natin doon nung habang sumasakay tayo ng Chawi papuntang pier. So, ibig sabihin, nagpapatunay lamang ito na malinis at maayos pa yung Kalayaan, maayos pa yung Pag-asa Island, at tunay ngang marami tayong resources sa West Philippine Sea. Grabe yung pasasalamat natin sa lahat ng naging parte nitong mission na ito, mula sa mga volunteers na nagtaya at nagbigay na kanilang oras, kasama na rin doon sa mga iba pang supporters na nag-donate para may maiabot tayong tulong sa mga residente ng Pag-asa. Maraming
Salamat po sa mga crew, sa mga kasama ko. Ingat po kayo. Kay Nunoy, happy graduation! Malayo man tayo, no? Kapanalig nila tayo, kasama nila tayo sa laban na ito. At hindi nagtatapos dito yung mission. Patuloy yung mission. So, yun yung ano natin sa kanila, panata. Mas lalo pang maibaon sa ating lupang hinirang, lalo na yung Pag-asa Island. At nung araw ding iyon, ay lumayag na tayong pabalik ng Maynila. And habang naglalayag tayo papuntang Maynila, namataan din natin na may dalawang Chinese vessel na sumusunod sa atin, nagsha-shadow sa atin, pero hindi din tayo nagpatinag at inalagaan din tayo ng ating PCG dahil may nag-escort din sa atin na PCG pabalik ng Maynila. Kahit may diferensya tayo ng opinion sa ilang bagay, sabi na sa isyong ito, magkakaisa tayo. Kaya hats off po tayo sa National Security Council, sa Navy, sa Coast Guard, sa Marines, at iba pa. Team effort talaga itong ginawa nating kampanya at mission at paglalayag papuntang Pag-asa. Muli, balik Pag-asa, and we're thankful sa lahat ng bumubuhay ng Pag-asa para sa ating kampanya para sa West Philippine Sea.